Leia, nagbibigay po siya ng bags, yung mga ganun lang po. Pero kung nakikita ko po na tanungin niyo ako, Shopping bag? yung, Anong bag? hindi ko masyado basta mga bag na yung ladies bag po na Maalala niyo po ba kung anong mga klase? hindi ko na po alam. Kasi nasa paper bag po yun. Hindi naman paper bag. Hindi naman po paper bag. Sunod po, nabanggit niyo mga abogado na nasa opisina, sila Attorney Oliveros, Attorney Editha Talabok, Attorney Raymond Tansip, Attorney Joshua Lapus. Ito po ba ay nagdonotaryo ng mga dokumento ng NGOs at foundations? Hindi po sila nagnotaryo pero nagiiwan po sila ng specimen signature, kanilang dry seal, notarial book, at sila po tumatanggap ng yung payments na notarial fee. Dahil napakinggan ko po kanina kung pinepeke nyo lamang yung pirma ng kaklase nyo, ng pinsan nyo, ng kung sino sa pag-organize ng mga NGO, ninonotaryo po ito ng mga abogado. Mamagitan ng libro nila kung wala man sila doon. Opo. Tama po yan? Opo. So bagaman hindi nila kilala at hindi sila nandun, gamit lamang yung notarial book at notarial seal nila. Yes, Your Honor. At pinapagamit naman nila. Opo, kasi may usapan, like yung kay Attorney Mark Oliveros po, ninang niya si Miss Janet Napoles. So, yung notarial book niya, tapos si Madam din kasi nagbabayad yung sa pag-process ng kay Mr. Mark Oliveros. Ngayon, yung mga accountant naman na si Marlo de la Cruz at Susan Victorino, sila ay nagli-liquidate at pumipirma bilang accountant sa liquidation ng mga NGOs na sinasubmit sa implementing agency? Yung si Mario de la Cruz at saka si Susan Victorino po, sa liquidation sa PDAF, sa projects po, hindi. Hindi po sila yung pumipirma. Sa liquidation ng PDAF? Liquidation. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga, kasi di ba sir, magli-liquidate po kami yung sa nasingil sa agency, government agency. So kailangan po ng external independent auditors report. So yun, doon lang po ang participation nila. So sila po ang independent auditor na sinasubmit ng mga dokumento sa AI, yes, sa IA. Yes po, that's part of the COA Circular 2007-001. Mr. Chairman, I don't know if it's on the part of the DOJ or the part of this committee for us to kindly relay either to the PRC and to the Bar Confidant the names of these people so that they can be investigated, because without their indispensable cooperation, none of these can be achieved. And government and the law relies on the professionalism and the oath taken by these individuals as accountants and as lawyers to perform their job. Secretary? Yes, Your Honor, I confirm that they are part of the still ongoing investigation. Thank you, ma'am. If I may continue. Ma'am Sula, tama po ba yung Ma'am, 19 NGOs po yung nakita kong nilista nyo na Napoles NGOs. Yung nasa COA report, 8 po lamang. Tama po ba? 19, tama ang bilang ko? Sa pag-perform po ng NGO ni Janet Napoles, 20 po lahat yun. 20. Opo. Ang nasaklaw lang ho ng COA report, 2007 to 2009 ay 8. Opo, yun ang ginamit ni Miss Janet Napoles sa project na yun. So meron pang 12 iba na ginamit sa ibang proyekto o hindi po nagamit yung ibang 12? Sir, yung 8 po kasi yun yung nasa PDAP. Tapos yung 12 nasa Malampaya. Nasa Malampaya po yun, sa DAR. May nabanggit si Senator Pimentel kanina na hindi naman Malampaya, hindi naman PDAF. Anong NGO naman ang ginamit doon? Yung NGO po na sa PDAF, na yung Agri and Economic, I believe that's Agri and Economic Program for Farmers Foundation. So sa sistema ninyo, nakahati yung mga NGO, may pang PDAF, may pang Malampaya, may ibang category pa po ba? Wala na po, kasi yung 8 po, yun yung sinunod po yung COA Circular 2007-001. So yung 12 po, yun yung parang bago na buo. At I believe that's only the SEC lang, no? Walang mga mayors per